Hello guys, welcome back to our channel and welcome back to our another Arduino training session. So for today, ito yung ating Arduino training session number 2. For today's vid, ang gagawin natin is magko-code tayo ng isang basic program in which na magpapailaw lang tayo ng LEDs. So, yung LEDs natin, ito yung mga acronym for light emitting diode. At kung mapapansin nyo, nakakita na naman kayo siguro nitong LED. Yan. Na meron siyang positive at negative na pin. Yan. So, papailawin natin ito gamit yung ating mga Arduino boards. For this tutorial, ang matututunan natin is to how to set the pin of our Arduino board kung ang gagawin natin sa kanya is output or input. Pero before we start, papaliwanag ko lang itong dalawang boards natin on your screen. Itong isang board na to, ito yung original na Arduino board. Kung makikita nyo, medyo green ang kanyang PCB, and then makikita nyo na may label sa mga headers nya. Yan. And then makikita nyo rin yung official logo ng Arduino. So sa bottom nya meron din siyang logo ng Arduino, since ito ay designed and assembled in Italy. So ito yung tinatawag nating Arduino board. So ito namang isa, ito yung clone nung ating Arduino board. Kung mapapansin nyo, ito wala tong logo, wala ding labels ang mga pin. Ito lang ang label niya. And then sa likod niya wala din siyang logo or nakalagay na Arduino. So ito yung tinatawag nating Uno R3. Since ang Arduino board kasi natin, ang design nito is naka open source, kaya nakakagawa ngayon ng copy ng board na ganito. Pero ang suggest ko, kung meron naman kayong kung afford nyo naman, mas magandang gumamit kayo ng original na Arduino board sa compare dito sa ating clone. Ang major difference lang naman ng dalawang ito is yung kanyang price. Itong clone natin, mabibili natin sa market ng halos nasa 400 pesos as of 2024. Pero itong original board natin kasi halos nasa 1.8 kasi to, 1,800 pesos. So kung kayo nagtitipid, mas okay din naman gamitin ang ating mga clone na boards. Pero kapag sinabi kasi nating Arduino board, ito yan. Kasi ang Arduino natin is brand name kasi to. Yan. Ngayon, yung galing sa shop na kit, ang included kasi ay itong clone ng Arduino board. So, bakit ito yung kasama sa kit natin? Dahil it is much more cheaper than original Arduino boards
And nagagawa rin naman ito ang function ng ating original na board. So alam naman natin na mostly ang mga STEM students natin ay medyo nagtitipid. So ito yung ating sinama dun sa ating starter kit. Okay? Yan. Pero sa mga videos natin in the future, ito ang ating gagamitin. Kasi kapag sinabi kasi natin Arduino board, ito yung tunay na Arduino board. So para maiwasan na rin natin yung mga copyright, kasi hindi naman natin masasabing ito ang Arduino board. Dahil ito ay clone lang ng original na Arduino board. So okay. So, para ma-set up natin ito, ang gagawin natin, meron kasi tayong included na mga attachment dun sa ating starter kit. So, you can see here na yung ating Arduino board, meron siyang slot dito. Yan. And then, yung ating breadboard, nakasama dun sa starter kit natin, pwede natin yang ilagay dito, i-snap lang natin. Yan. Hindi na siya gagalaw. Yan. Dito sa kasama nating attachment, mayroon niyang lagay ng components dito from LX Hub. So, pwede nating ilagay dito yung ating mga kailangan na mga items. So, kaya ginawa namin to sa LX Hub is para mapadali ang ating mga pagpo-prototype. Yan, no? So, meron na siyang lalagyan mismo. Sa kit natin, meron din tayong kasamang mga male-to-male na connectors. So, itong male-to-male to connectors is para ma-connect natin yung mga components natin dito sa ating breadboard. Since ang ating second Arduino tutorial is magpapailaw tayo ng LED at ma-determine natin kung ano ba yung mga pins na pwede natin gamitin. So kung makikita nyo dito sa ating right side, makikita ninyo dito yung ating blink na code. So kung tatanungin nyo kung saan ito galing, pupunta lang tayo ng file, examples. Ito kasi yung mga built-in examples. So punta tayo sa basics and then blink. Pag pinindot nyo itong blink na to, ito na ang lalabas nyan. So, ang gagawin natin ngayon is papaliwanag natin kung para basahan ng mga code na ito. Itong nasa line 1 up to line 23, ito kasi yung tinatawag na naka-comment. So, ang comment kasi sa program natin is just a note na pwede natin basahin kung para basahan ang certain na parts ng code. Itong mga comments na ito, hindi ito nakaka-apekto sa overall code natin. Kaya kung magko-code kayo, pwede nyo lagyan dito ng halimbawa ito, ng date kung kailan na-modify yung code. O, yan. Para meron tayong note lang kung kailan ba natin binago yung code, kung kailan huling ginamit. So, another form of comment ay itong double dash, ano ba to? Slant. Ito. Ngayon, itong line of code na ito is hindi ito nakaka-apekto dun sa code natin. Ang pinaka sinisimulan kasi ng code natin is itong void setup. So, sa function na ito,
kapag tinawag nating function, ito ay certain part ng code in which naglalaman to ng kanyang lines of code at pwede natin tawagin ito paulit-ulit. Pero itong void setup kasi dito natin ini-initialize yung mga pins natin sa ating Arduino, yung mga modules natin, and etc. So, halimbawa ito, meron siyang comment line dito na initialize digital pin LED built-in as output. So, kung makikita natin dito, ang pin mode, ito yung syntax na nagseset kung input ba or output yung ating code. So, ibig sabihin ng output, ano siya? Parang ang output kasi natin is pwedeng signal 5 volts or 0 volts. Pwede ring yung mga buzzers natin, pwedeng mga relay and etc. So kung may output tayo, ano naman ang mga inputs? Ang input kasi is sa word na input, ito yung nagbibigay tayo ang nagbibigay ng signal dun sa ating Arduino board. So for example na mga inputs, meron tayong mga push button, mga limit switch, and etc. Kasi itong mga input na ito ay isasama natin sa mga susunod nating mga training videos para maunawaan nyo kung ano ba itong mga inputs na ito. Pero for this tutorial, sa output muna tayo. Ang Arduino uno natin is may LED built-in siya. So, ang LED built-in niya ay nasa pin 13. Kung makikita nyo dito, most Arduinos have onboard LED on 1, Mega, and 0 attached to pin 13. So, kung makikita nyo dito, yung ating pin 13, yan. Yung pin 30 natin, doon natin ko-connect ang ating LEDs. So, try muna natin i-connect. So, ang gagawin natin, mag-insert tayo ng connector sa pin 13 and then papuntang breadboard natin. So, itong breadboard, itong mga columns niya dito, magkaka-connect yan. So, for this example, kailangan natin gumamit ng resistors. Kasi pag hindi tayo gumamit ng resistors, maaaring mapundi agad yung ating LEDs. So, tingnan din natin mamaya ang behavior niya kapag wala siyang resistor. So, itong resistor na ito is 220R. So, siya ay 220 ohms na included dun sa kit. So, kuha lang tayo ng isa. Likuin natin. Then, saksak natin. Yan. Tapos, lagay tayo ng LED. So, for this tutorial, gagamitin natin ng red. Yung mahabang pin, yung positive, at yung maliit na paa, yun yung negative. So, i-connecta natin yung positive dun sa resistor natin. And then, yung ground niya, yung negative part, i-connect natin sa ground pin. Yan.
Ayan, kita nyo ba? So, hindi naman essentially kailangan na ganito yung kanyang pagkakalagay. Pwede kasi yung baliktarin. Basta yung positive side ng LED natin ay galing sa pin 13. So, baliktarin natin. Ayan. Ayan. Pwede rin ganyan ang connection ng ating LEDs. So, ang sunod natin is i-upload natin yung code natin galing doon sa ating Arduino IDE. So, normally, yung Arduino kasi natin, ang naka-upload dyan sa una is yung Blink. So, i-upload muna natin to ha, bago natin paliwanag yung the rest of the code. So, para ma-upload, punta tayong tools, then board. Select natin yung Arduino AVR boards. Piliin natin yung Arduino Uno. So, yung port natin, automatic naman yung lalabas. Pipiliin lang natin yung port na lumabas sa atin. Kasi, minsan, iba-iba kasi yung panganalabas na ports. Depende kung saang PC or laptop nyo gamit. So, upload natin. Ito yung upload button natin. Ito namang check nito is to verify kung may mali dun sa ating code. Kung may mali kang syntax. So, para lang ma-check natin kung okay yung code natin. Once na nag-okay siya, pwede na nating i-upload siya. And kung ikaw naman ay confident, pwedeng i-upload natin diretso yung ating code. So, kung makikita nyo yung ating Arduino Uno, na-upload na kagad yung ating code. So, blink siya. Ang onboard na LED ng Arduino Uno natin is ito. Itong nailaw. Pero, ang ginamitan natin ng extra na LED para makita natin na mas malinaw yung ating output na LED. So, balik tayo dito sa code. Sa void loop natin, dito ngayon naikot na continuous yung ating code. Once na maran dito sa void setup ng once, kasi once lang naman tayo nag-declare kung input or output, and then dito ngayon siya papasok sa loop after the void setup. So, dito sa void setup, makikita natin ang digital write, LED built-in, tapos high. So, paliwanag natin itong line of code natin ito. Itong digital write kasi is a command na magseset tayo kung ano ba yung output natin. Tapos, yung LED built-in natin, di ba, initialize natin ito na output. So, ikakopy lang natin to dito, and then pag nag-output tayo ng high, ito yung mag-output siya ng 5 volts. So, kung 5 volts ang output natin, ito yung nakailaw siya. And then, itong ating delay, ang ginagawa nito is magde-delay siya ng 1,000 milliseconds. So, kung ang 1,000 milliseconds ay equivalent to 1 second. And then, kung titingnan nyo, kailangan may semicolon kayo sa laging end ng ating every line of code. And then, ang nangyari, di ba high siya, tapos delay ka ng 1 second, and then nag-digital write, LED built-in low, ibig sabihin, mamamatay yung LED, and then delay uli ng 1 second, and then babalik siya ngayon sa
line na ito. So, para makita natin ang difference, gawin natin ito ay 1.5 seconds and ito ay 500 milliseconds. So, upload natin yung ating code. So, naka-on siya na 1.5 seconds and then off ng 500 milliseconds. So, kung gusto niyo namang mabilis, gawin natin lang itong 300 and then ito ay gawin natin 100. Para makita lang natin ang difference nung sa delay natin. Ayan. Na-upload na siya. So, yan ngayon ang behavior ng LED natin. Pag tinanggal ngayon natin, halimbawa ito, kinoment natin. And then, upload. So, makikita nyo na hindi na namamatay yung ating LED. Kasi, inalis na natin tong digital write LED built-in low. So, lagi na siyang naka-high. Okay? So, ibalik natin. Ito lang naman ay para makita natin yung difference kapag binabago natin yung code natin. So, halimbawa, upload muna natin to. Halimbawa, hindi pin 13 yung ating gagamiting pin. So, ang gagawin natin dito, sa halip na LED built-in, halimbawa, pin 12 na ang ating gagamitin, ilalagay lang na dito yung 12. Yan. So, palitan natin itong 12. And then, 12. And then, i-upload na natin. So, as you can see, wala nang ilaw yung ating LED since sa pin 12 na yung ating ginamit. So, ililipat lang natin itong nasa pin 13 natin papuntang pin 12. Ayan. Okay. Ganun na uli ang behavior ng ating LEDs. So, kung gagamitin nyo dito, meron kasi digital pin dito ng 0 to 13. Pwede nyo gamitin to, maalin ito sa na pwede ninyong gamitin digital pin. Pero I advise na itong 0 at 1, ito ay medyo bakantin nyo na since ito kasi ginagamit kapag nag-upload sa ating Arduino board. Okay. So, halimbawa gusto kong dagdagan pa yung ating LEDs. So, ang gagawin natin is halimbawa pin 8 ang ating gagamitin. Pin 8. Copy-paste lang natin to para mas madali tayo. Pin 8 ang gagamitin natin. Copy. Okay, yan. So, sinet natin na output yung ating pin 8 at dito, magkasabay silang iilaw. So, for this example, gagamitin natin ang another LED. So, pero ang gagawin natin, i-common na natin yung ground. Ang ground, dilipat natin dito sa ground pin ng ating breadboard.
And then ito, ililipat din natin sa ground. Ayan, para kung kukuha tayo ng ground, laging dito sa power rail na ito. Ayan. So, magdagdag tayo ng isa pa. So, paalala ko lang, kaya dinadagdagan natin ng resistor is para hindi kagad mapunde yung ating LEDs. So, ang gawin natin, baliktad naman. Resistor naman ang una. So, mag-connect tayo sa pin 8. And then, connect natin dito. Tapos, di ba LED ang una dito? So, ang gawin natin, ang una ay resistor. And then, yung LED natin na green. Yung mas maiklim pa, yun yung sa ground. Tapos yung mas palaki, mas mahaba ay dito sa may pagkatapos ng resistor. Okay. So sa ngayon, wala pa siyang ilaw since hindi pa natin ina-upload yung code. So try natin i-upload ang code. So, once na ma-upload natin ang code, makikita na natin na ang ating LED na nakakonect sa pin 8 ay nasabay na dun sa ating nakakonect sa pin 12. So, paano kung gusto natin alternate naman yung ilaw? So, ang gagawin natin, sa halip na yung pin 8 natin ay high, gagawin natin yan low. And then, ito, gagawin natin high. Since ang gagawin natin ay alternate siya. So, try natin na i-upload ang code na ito. Yan. So, gawin natin parehas ang delay para mas kita natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, alternate nang nailaw yung ating LEDs. Okay. So, ito naman ay second tutorial pa natin about Arduino. And sa mga susunod na session, dadagdagan natin itong mga electronic parts natin na connect sa ating Arduino. So, try natin na kapag wala ang resistor, testing lang natin. So, sa halip na may resistor siya dito, tatanggalin natin ito. And then, kuha tayo ng connector. Yan. Sobrang liwanag siya. Since wala na resistance yung ating LEDs. Gawin din natin dito sa color red natin. Yan. Kung blinking ang inyo LEDs, okay pa rin naman itong ating mga LEDs. Hindi kagad siya mapupunde. Pag bilis ng blink kasi nito, mas okay yung LEDs natin. So, 100 natin. Pero kung ang LEDs nyo ay ang gagawin nyo is steady, ang advice ko ay lagyan siya ng resistor. So, halimbawa, try lang natin ito ha. So, i-high natin ito parehas. Tapos, i-comment natin tong iba. So, ang mangyayari dito guys, lagi na naka-high yung ating LEDs.
So, tingnan natin kung ano mangyayari sa ating mga LEDs. So, upload natin. Yan. So, steady na siya. Kaya pa naman ng Arduino at ng mga LEDs kasi may limit naman ang pwedeng i-output ng Arduino. Pwede nyo i-check yung sa Arduino yung limit na current ng kada pin ng Arduino. Pero I would not advise this kasi sooner or later pwede na mapundi yung inyong mga LEDs kung babad siya na walang resistance. So, I hope na may natutunan kayo for this tutorial sa ating mga beginners na nagsisimula sa Arduino programming. And see you next time sa ating mga sunod na tutorials. And kung may tanong kayo, feel free to comment kung meron kayong hindi naintindihan, and kung meron kayong mga gustong ipa-tutorial, and kung ano mang concern. So, yun na muna guys. Bye-bye na muna sa inyo. Okay?